Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boyfriend Motive. Here you guys another video reaction video. And this time, we're talking about Pangil sa Pangil, Romano versus Jaws sa Davao. I-like muna natin yan. Shoutout nga pala kay Romano, shoutout sa 3GS, shoutout kay Jaws, shoutout din pala kay Phoebus. At gawin natin guys, pero bago ang lahat, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakaabang, nakasupport at walang sawa, nanonood sa atin. At ito nga pala ay requested ni Tochi Kids. Ngayon ko lang nabasa kasi ano ko lang rin kasi talaga kakabalik ko lang. So napapansin niyo hindi ako araw-araw nakapag-react kasi ang dami kong inaasikaso talaga guys, punong-puno. Ganun pa man, maraming salamat guys. Gawin natin guys, pero bago ang lahat, kung bago ka lang rito sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo naman ma-share, i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko na-attack yung mga paborito nyong artist. Lawakan nyo lang yung pangunawa nyo, at kung may masabi man ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya. Kaya bago ang lahat tayo, bago tayo mag-start, bigyan ko lang yung pedigree ko, music producer in California, na audio engineer at the same time, master therapist, na NLP, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Pangil sa Pangil, Romano versus Jaws, Davao. Ang sakit ng dila ko kasi nakagat ko yung dila ko, may singaw ako dito guys. Tuloy natin guys. Pangil sa Pangil. Sa Pangil! Kakasaka pa pag nagsabayan. Pangil sa Pangil. May karakas sa talastasan. Pangil sa Pangil. Kada tapas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga naatasan kataas-taasan? Kahit pamilya ng misis mo Muslim, papabuhin kita. Kaya nagsabi hindi ko kabisado tong si Manot. Malakas sana si Jaws, pero napanood ko na yung laban ni Jaws talaga 2 beses ko na siya napanood doon sa Pulo Battle League. Tapos yata doon sa laban niya dito sa PSP. So nakita ko na yung limit ng kakayanan ni Jaws. But I'm not saying na hanggang doon na lang si Jaws. Meron pa siyang pwedeng i-improve, pero sa tingin ko very premature na lumaban siya kay Romano right away. Kasi iba yung caliber ni Romano, masyadong mabigat at intense. At sa tingin ko, hinahanap pa ni Jaws yung para sa kanya. Eto, 2 cents ko lang Sa tingin ko, si Jaws, marami pa siyang pwedeng, kumbaga siya yung artist na hindi pa puno yung baso. So, pwede pa siyang, marami pa siyang pwede ma-discover. So, marami pa siyang napakalaking potential niya. Kasi nasa kanya na yung confidence, nasa kanya na yung struktura ng battle MC. Ang kailangan niya lang i-develop talaga yung karakter niya at yung kung papaano siyang MC. Papaano ba talaga siya? Yung trademark niya at kung papaano siya lumaban. So, nade-develop pa lang rin yun. Si Romano kasi talaga, malakas talaga Top 1, top 2 ko to si Romano sa 3GS Tuloy na. Hindi ang gamay sa ulato pa. Ako guys, hindi ngayon alam niyo naman ako guys, hindi ako bias pero makikita ko talaga yung mga artist na talagang malaki yung potential, pero minsan pag the more na nakikinig ka at nanonood ka ng mga artist, nakikita mo na kagad, natitimbang mo na kagad sa utak mo kung paano sila nagsusulat. Tuloy natin. Betting, one expecting, betting. Are you feeling lucky? Gusto ko rin sana gumawa ng ng kanta, hindi rin ako makagawa guys. Sobrang dami kong inaasikaso guys. Tuloy natin. Isang oras to guys baka magreklamo na naman kayo, ang tagal ng reaction video. Tuloy natin. Nakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin na ibibigay po ng Ahon Mahirap para po sa Tulong po talaga sila sa tao. Sama-sama tayong aahon. Ahon Mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon Mahirap. Pangil sa Pangil, Davao City. Maraming salamat sa lahat ng aming mga... Sorry guys pero magiging bias ako. Sa tingin ko mananalo na dito si Romano. Bonus na lang to kasi mismatch to kaagad base pa lang sa pagkakakita ko. Jaws tsaka Romano, very violent si Romano sa sa lyrics niya. So pili lang talaga yung kayang tumapat kay Romano. Si EJ nga nagulat ako sa pinakita ni EJ doon talaga So, sa tingin ko talaga, para sa akin
base sa obserbasyon ko sa mga past battle ni Diyos at saka sa past battle ni Romano. Mga sponsors, PSP Gym, Toad Manila, Fubu International, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1530 Jewelry, Underground Crafts and Apparel. Sarap maglaban si Romano, kaya target. Ganon, yung tipong mag-aano ka talaga. Mapapaisip ka talaga kung sino. Cypher Philippines, Villanware, Aperture, Fortuny Advertising. Before we start, you know the drill! Let's go, Marvin! Let's go! Unang laban ng gabi. Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka. Yo, Diyos! What's up, Davao? Kumusta? 0-1. Kakampi niya si Ike, so yeah. Shoutout ko lang 9NG, All Goods, Tubats Music, mama ko, papa ko, girlfriend ko, Osmeña O, The Aristotle Brothers, Tata Valencia, Tata Jokel, Tata Arvin, LT Mupas, Kernel Guelas, yeah, let's go. Ako walang bossing. At Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka. Yo, what up? Davao, kumusta? Paano nga pala? 2-0 kagad, oh. Shoutout sa Good Stock Manila, kay Tus JM at Jerome, kay Chard Parat ng Taiwan, Godica, kay Ives, House of Brick, kay Don Bernilio, HRDR, sa JP Street Bar, Asian Bites sa Kuyaki, Spakol Basketball Vlog, Fubu Manila, Branded, Nini Agsalud, Masta Pau, Porti, Bella Garcia. Let's go! Nanalo ng Coitos si Romano. Pinili niyang mauna si Diyos. Davao City, pangil sa pangil sa pangil na! Yo! May crowd ba tayo? May crowd tayo dito? Hindi tulad sa iba? Yeah, what's up, Davao? Bago ako magsimula, ako po si Diyos, criminology graduate, at next year po, pa-apply na ako. Ayoko sa pisikalan, ayokong magkakaso. Kaya bago ako magsimula at gawin tong pinatrabaho, gusto ko lang sabihin sa'yo, gago, kilalanin mo, binabangga mo, Davao Game! Okay. Ngayong wala na akong chow-chow, pukin ang ina, it's game time! Flip the PSP, I got paid right, gising ng late night. Kaya kung makapasok sa serbisyo, gumusto ng rematch, tara game fine. Pero fuck chow-chow tarantado ang isasama ko na K9! Kasi addict to. Alam nyo ba sa sobrang addict nito? Di ko alam pinagdaanan mo, baka critical yun na state. Ang pag-usapan natin dito yung epekto sa'yo ng droga at pamimisikal mo sa stage. Kasi hilig mamunggot mamangga. Tila health conscious na si Repa. Kasi hilig mamunggot mamangga. Tila health conscious na si Repa. Di niya alam sa kakaganyan niya, naging push over na yung tema. Pero bago ka sana mamunggot mamangga, magkatanim ka muna sa eksena. Bars. Tangina, bars din yun, munggo at saka mangga. Kasi mamunggo, namumunggo ka, yung pagkain ng munggo. Mangga, prutas, di ba? Magtanim ka muna sa eksena. Bars mula kay Diyos, putang ina. Husay. Na-anticipate ko na kagad yun. Si Repa, di niya alam sa kakaganyan niya, naging push over na yung tema. Pero bago ka sana mamunggot mamangga, magkatanim ka muna sa eksena. Kanyang pambungad bago letra, mamisikal para litaw kanyang superiority nice. Kaso yung tugmaan na paglumaan pang 2013 yung lines. Tangina yung buhay, niraray mo pa rin sa gulay. Pues etong enemy die. Paano ka sasabay sa college graduate kung puro ka nursery rhymes? Gets nyo ba guys? Nursery, plant, tanim. Medyo hindi ko na nagustuhan yung enemy die. This enemy die. It should be this enemy is dead, parang gano'n. Kasi die parang ano yun eh. Parang ewan ko, hindi ko alam. Yan nyo nga guys, comment nyo kung mali ako doon. Siguro na lito lang ako. This enemy die, parang
Parang hindi tama yung kasi dead is enemy dead, this enemy dead. Sana. Namatay past tense, 'di ba? Tuloy. O baka need ko pa ituro? Okay lang. Then, make sure ko lang nakakasabay lahat, mga tol. Ganyan ako mamuno. Nalito lang ako. Kasi alam nyo ba, sino uling pinisikal netong damuho? Si Sir Deo. Sinampal niya ng dildo. Walang galang ding mahina. Tapos kay EJ Power, behave ka iyo. Tapos kay EJ Power, behave ka iho. Tapang ay madalang ding madiga. Kaya paano mo sasabihin legit ka dito at hanggang magkasik ng tira kung bitbit mo na bayag iho sa bakla mo lang kayang ipakita. Baklita! Laban nila ni EJ Power, ginanunan lang siya. Kinginan to, agad na talo. Tila na black, mga pantera at ang isang towang na paa mo. Ginanunan ka lang na malawakanda, pinakita mo naman na wakanda mo. Ngayon, anong handa mo? Sasabihin mo na naman mga taga Mindanao na terorista at bisakol. First thing yun, wakanda. Ganun ang pakay eh, walang ya. Ultimo si Terdy, planong mamain sa Maynila, talagang nasanay din sa bangga. O dito mo gawin yan sa Mindanao. O diba? O dito mo gawin yan sa Mindanao. O diba ang tapang yan na lanta? Wala kasing maayos na bunga yan sa tree. Pagkatangtang kay di maganda, alam na. Speaking of 30, ang ganda ang tangkay, hindi maganda yung pagtangka mo. Intention mo, hindi maganda. Maganda yung rhyme scheme ni Diyos, no? Connected lahat, napakahusay na pagkaagawa ni Diyos. Binibigyan tayo ng masterclass ni Diyos kung paano mag-structure ng verse na connected lahat mula sa umpisa, mula sa mamunggo, mamangga, sa tangkay, puno. Very, very good. Napakahusay, very distinct yung ginagawa ni Diyos dito. So, medyo nakakuha ni Diyos yung ano ko dito, yung thoughts ko, na nadadaan niya ako sa charisma. So, sa tingin ko, may pag-asa si Diyos dito. Although, alam ko kasi yung atake ni Romano eh. Pero, syempre, nakuha ni Diyos, nakukonvince niya ako na meron siyang kakayanang lumaban kay Romano. Tuloy natin. PSP photoshoot, lumapit to sa akin, may sipon. Ang taray ng dating. Sabihin ko daw dito na nilait na kayo sa laban nila ni Third, may pakay na gawin. Para alin? Maribat mo? Gago ako'y patay bata lang mamin. Nakakatawang magpupulis pa talaga yung inyong balak sa iwa rin. Kaya pa umanhin. Kuya Pistol, kung di pumayag makipagparinigan ng Rose kung tinuturing yung trainee pa at newbie. Naisip ko kasi baka magpa-squatter tong Romano, tingin sa'yo ang aking mga angel na panghuli. Kaya pasensya, sabi ni JAWZ. Pero kung tingin nyo maiisahan nyo ako ni Pistol, dala ko AK tsaka Uzi. Pusi! Ngayon sa magpupulis ka bumangga, mga kapatid, pangako lulunduto. Tuturukan ko bang 2 kutsilyo sa bunbunan nang maranasan mong magtusok ulo. Kasi physical, monumental, palag na to lang halong gimmick. O physical, monumental, sanay ako sa ROTC. Di ako basta-basta napapagod gago sa butas ng karayom na tawid. Kaya kahit doblein pa si Mano at makipagmanong-mano, sanay ito sa fatigue. Ano ka mo? Fatigue? Ano ka mo? Camo. Yung camo kasi damit yun, yung parang camouflage. Camo din ang tawag doon. Yung fatigue naman, ganun din ang tawag doon. Pero fatigue parang pagod ka. Diba? Ano ka mo? Fatigue? Ano ka mo? Gagoy kay matakot pa uwi. Itong adik nagmukhang Muslim na namatay pagkat siya'y nabalot sa puti. Sa pamilya ng Esme ko Muslim. Subukan mong kumante ng mapano ka. Tinuruan ng tamang asal mag-methamphetamine ka manitalo na. Disiplinado kasi magpupulis. Handa sa gera na barbaro ka. Kaya nagsabi hindi ko abisado tong si Mano, di lang gamay sa ulato pa. Okay yung pinakita ni Diyos, pero sa tingin ko, tawag dito, meron lang siyang konting kailangang ayusin doon sa mga part na naisip niya na sa tingin niya punchline at malakas na tumatama. Even though maganda yung struktura at dumidirekta doon kay Romano yung ibang mga punchline niya, parang wala doon yung systematic kung buwelo. Kumbaga,
nandoon yung suntok, pero parang suntok lang siya ng suntok, pero wala siyang yung parang buwelo talaga, para maramdaman mo talaga yung impact na malakas. So, minsan, hindi rin talaga importante. Minsan talaga, okay din gumawa ng mga one-liners, two-liners, pero pag hindi ganoon ka ganda yung struktura kung paano mo yung binuo, hindi rin siya ma-appreciate kasi stagnant siya, parang napaka-plain. Which is, pero, wag niyo na rin akong ikoton, guys. At the end of the day, maganda pa rin yung pinakita ni Diyos. Nandito lang tayo bilang isang tao na tagapakinig. Yung kung ano lang yung naramdaman ko base sa intensity na pinapakita niya. Medyo pangit din yung ginagawa niya na sinasabi niya pulis siya kasi matitira siya dyan eh. Mental, physical. Kasi pulis ka tapos, di ba, pinapakita mo kung anong klase ng anong klaseng tao kapag naging pulis ka. So, medyo tagilid ka doon kasi may mga artist talaga na matatalino. At masisilip ka at I'm pretty sure. Tuloy natin. Tingnan natin yung gagawin ni Romano. Na-appreciate ko si Diyos, pero sa tingin ko ginawa niya rin yun sa pulo eh. Tuloy natin. Yo! Dilag! Lapit ka. Putang ina nga, ba't na puro tulak pa din? Alam mo, sa nagdaan na huling 2 laban, mahaba na pasensya ko, Brad. Pag ako naulol, di kita itutulak, babarilin kita agad. Tangina neto no? Porkit Diyos pating umaastang bitaw niya may lalim. Tamang bata ka sa ROTC kasi ngayon gagapang ka sa akin. Ano? Bars, putang ina. Nabaril si Diyos. Bagapang ka sa ROTC tayo, pinapagapang sila. Alas 4 pa rin, nakagano sila. Ay, nako. Kagapang patuloy talaga sa akin. Ribat pa lang. Yan ang gusto ko kay Romano eh. Pinapanindigan talaga yung pag bad boy ka talaga sa bad boy talaga. Sa tingin ko siya yung sinang tao niya yung idea na ganun. Kasi pwede kong gawin na bad boy talaga sa flip top si Price, pero hindi ko makitaan ang mga artist na kayang tumapat sa si Romano. Very defined talaga eh, mula sa kaya ang laki ng ko rito, ang laki ng pagka-favorite ko kay Romano sa 3GS. Kasi kahit si M-Site, naisip ko pag pinagtapat sila, mabubuli lang si M-Site eh. Yung paano ko nakikita na yung spirit MC ko, parang gano'n. Yung parang paano yung gusto kong pagiging MC, parang nakuha ni Romano eh. Nakuha niya yung gusto kong MC na style eh. Although hindi gano'n yung klase ng sulat, pero yung intensity pinapakita niya, nakuha niya yung gusto kong makuha. Tuloy natin. Kaya nakakabilib eh. May kanya-kanya naman tayong bias guys eh. Kaya alam niyo yung parang idea na parang pag meron kang gustong klase ng character na pag naging flip top artist ka o kaya naging battle MC ka, pero may gusto ka talaga pero hindi mo alam paano. Tapos bigla makakita ka ng isang artist na parang yung gusto mong mangyari, parang gusto mong maging ganun ka. Tapos yung bagay na yun na nagagawa ni Romano, parang inisip ko parang yung gusto kong maging na battle MC, yung character na gusto ko, nakuha ni Romano. So, sa kanya ko nakuha yung, nakita yung kagusto, yung yung pinaka-character na gusto ko magawa sa sarili ko. Kaya, big props doon. Burado yung round 1! Facts, burado yung round 1 niya. Adik ba nga mo? Pwes, pagbibigyan ko to on the spot, ibabalik ko yung gago. Pulis na mula sa adik ang magbibigay sa iyo ng talo. Palag! Pagbibigyan kitang batang umag ka, nuknukan ka ng tanga, kahit pamilya ng misis mo Muslim, bababuyin kita. Game! Yo!
camouflage, oh. Yo! Yo! Sakto, naka-camouflage siya. Nilait ko mga Bisaya! Aware ba kayo doon? Pero ang pinuruhan ko yung nagtanggol. Di ba? Kaya mag-isip ka lang mabuti bago ka sa ganyang angle sumugal. Tangina, anong silbi ng pangangatwiran mo kung wala ka din sa lugar? Tangina kasi ano lugar neto? Ano lugar neto? Tundo! Okay, Tundo! Walang paalayin pa siya. Kasi ano lugar neto? Tundo! Okay, Tundo! Tingin nyo ba dito na mamag-asa? Ulul! Sa akin, boy, walang-wala ka! Kung yung Mindanao ihiwalay, ikaw buburahin kita sa mapa! Damo, guys! Yo! Nilait ko mga Bisaya! Uy, walang bugbugan ah. Kaya nung nalaman yan dito yung venue, agad rumekta yan kay Third. Tangina, nakakabato. Nakakatawang sa MC, nilaglag ko pa siya nagpapasalo. Porket sa Davao ginanap, biglang piling Bisaya ka, bro. Humihingi pa lang simpatya sabay. Gusto mo, sabay na kayo. Itong dalawang champion magra-rank ay mauulat sa gabi. Ito yung malabong matulugan parang tobat sa gabi. Ating style champ, style clash. No match ka na, pre. Kung ako line map, ikaw Minecraft. Roblox ka kasi. Tangin na ito ang gulit to. Imbis mag-line map, nag-Minecraft. Huwag kang piling Diyos dyan. Tangina mo, hindi ikaw yung Diyos dyan. Ikaw yung foreman ni Yang Wan na nag-Labor Day. Tangina, ginagaya niya yung Hansel, kaso yung mukha niya, Lemon Square. Tangina, kulit ang mukha niya, ito mga Pinoy Square. Pwedeng gawing venue. Sayang. Kung naging octagon lang yan, diyang gaganapin yung laban. O siya, usapang hip-hop, sino mga legit na hip-hop dito? Taas kamay. Taas kamay, sino mga legit na hip-hop dito? Ikaw putang na ka, pagka-usapang hip-hop, huwag kang bilib sa iyong sarili. Hindi porket mukha kang hollow blocks ay matatawag kang haligi. Tangina, kulit ang mukha niya ito, oh. Ako lang nagsabi ni Romano dito. Northern Box, men! Aba, di ka ba nakatunog tanga na dun pa lang alam mo nang ikakahon kita? Kupal! Mahilig siya maupal na mga nagtatagli sa battle ang yabang. Sarap bigyan ng DA. Kala mo dehins nagkalat. Pero sabi niya kay GK, iyong pagiging feminine sagad. Sa round to sisiwalat ko na everything lahat, ha? Everything lahat! Alala, mga bay, magsiuwi na kayo! Alala kayo mga abangan, everything na lahat. Tangina mo, everything na lahat pa ako, boob ka ba, Brad? Siguro nung high school ka, lagi sagot mo all of the above. Yan na ba yung mga taglish na pasok sa standard ni BK at Tewa? Aba ka? Tigil-tigilan mo yung kakakay OTT, yan, nagiging tanga ka. Tangina, sinundan niya pa yan, sabi niya yun, na pagkakamalan niya akong Muslim kasi Allahu Akbar. Tangina, na pagkakamalan ka Muslim kasi Allahu Akbar. Meow, 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 meow. Tangina, na Allahu Akbar? Allahu Akbar? Tingin mo hindi wak yun? Tangina to, manggagaya na lang, doon pa sa niko na bano. Sige, itanggi mo sa akin. Kung yung Allahu Akbar ginamit niya sa mismong laban pa namin, wa sa akin. Kulit na itong bata mo, Boss P, eh, no? Ginaya yung niko sa panahong bano. Bobo! Ang masakit doon, nakakuha pa ng boto. Nanalo pa si Gar. Mukha mo makapal. Nagpanggap lang na Muslim ay nagawa ng mahalal. Kupal! Ano, Justin Ocendo? Handa yan magpakabit sa Dabawenyo para lang makuha audience impact.
Lumaylay na nga to pero gumabay pa sa komento hangad maganda na feedback. Gets na gets ko pakulo mo, mga Bisaya, i-build up yung noodles, gagawin niyang noodles para yung palakpakan instant. Instant? Noodles? Aba, sakto yung noodles, pang-alay ito. Yung angle sa punchline, bro. Yung tricycle sa bahay nyo, at yung candle sa lamay mo. Ay, ano sasabihin mo, Diyos? Diyos! Diyos pala! Tinalo ako ng Panginoon? Utang ina mo, paki ko doon. Siya nga mismo napaisip, mas maigi magretiro manapa. Paalala ko lang, Diyos, di ikaw yung Diyos na gusto kong bawian, tanga ka. Fuck 10 commandments. Kaya sa huli kong laban, Diyos, ay huwag kang mag-alala. Hindi man kita masunod, isusunod na lang kita. Kasi meron ng Panginoon, meron ng Lord, meron ng Christ. Tapos ikaw, Diyos. Tangina mo, di ka na-counted. Ang dami nilang nakikisabit para mga brand owner lang sa branded. Yung Diyos, ginawa niyang Diyos. Kanyang branding pang retarded. Hinahain, di pang high-end. Sa pangalan palang check ka na agad na parang right mid. Ala, kaso generic pa rin. Pakinggan niyo yung round 2 niya, puro selfie bars yan, mga tol. Kaya healthy, di na healthy pa na selfie ka lang, Brad. Ako steady lang sa deadly, pero ready manapak. Ito ay deadly panapat. Ubus siyang MCs bagamat. Next na tour na mangunguna pagkat everything lahat pa. Bawat! Puta na, kuha ni Romano yung first round. Nabura yung ano ni Diyos, even though maganda yung pinakita. Guys, huwag niyong isipin na walang laban si Diyos, ha. Even though mismatch, na-deliver niya, naihatid niya yung rounds niya ng maayos talaga. Sa tingin ko, malinis yung ginawa ni Diyos. Kaso na-overpower lang talaga siya ni Romano, guys. Man. Tuloy natin. Ito na. Ano ka na? Kung akala nyo, pagbaguhan, yung stage aking kakapain, square daw mukha ko. Tol, di ka ba nananalamin? Ako gusto ko masunod. Ganito, square yung mukha mo. Tanginan to no? Ini-square pa yung mukha ko. Paulit-ulit na lang. Wala ka na bang ibang magaya? Callback joke, tangina mo, rookie yung ginagayaan mo na si Katana. Tanginan tong mga veterano na to no? Tangina! Game. Binuntis niya daw ex niya bago gumraduate. Yun ang diskarte bago diploma. Talagang he cannot wait. At nung nakapagtapos, iniwan siya. Patunay na yung Ebo ay na-educate. Pero wait! Kasi tangina! Alam nyo ba paano mag-wordplay ito si tangina? Nakakatangina! Musta bayaw? Bayawak! Bobo ka kasi, bayaw, wak. Tanginang wordplay yan! Mukhang bibida! So pag sinabi kong dear biyanan, usa si tita. Parang ganon. Eto pa. M-site, papabaunan kita. O di mo ko narinig, sabi ko, Papa, babaon na kita. Tangin na nung narinig ko yun. Tangina nung narinig ko yon, di ko alam anong minimitit pakay mo. Pag wordplay lang, wag mong nililibing tatay mo. Kaya nga di ko alam ba't pinapasok ko sa flip top eh. Si Arik ba't ka natitiis? Siguro itsura, talent, swerte sa business, asset at liabilities. Tangina. Pa, babaon na kita? Ano ba yung mga wordplay old god? King ina mo, old dad! Kaya hindi porket datihan, malayo na sa tipikal. Dahil bilang lang din naman mga kasaling lirikal. Pero respeto pa rin sa mga paang pandayo na ang pinedal. Kaso fuck you, batch nyo pa rin pinakamaraming kriminal.
Kami, batch naming 1 minutes, mga makikita nyo, nagsisilakas ang mga tala. Habang sila, mababalitaan nyo kung hindi nagdroga ng gahasa. Real talk. Magandang angulo na binibigay ni Diyos dito kasi kino-compare niya ngayon yung tawag dito yung pinaka hindi naman yung value pero status ng mga kinabibilangan ni Diyos at yung kinabibilangan ni Romano. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin na karamihan talaga ng mga nasa old school marami ng diba, napapariwara din. Which is hindi naman natin sila masisisi guys Ang mga tao talaga, we're just human beings and then we're always exposed to evil things. Evil is evil talaga guys. Ganun talaga wala tayong magagawa dun. Patuloy natin. Pero napakagandang angulo ni Diyos doon. Tumaas yung value niya. Si Badang ang wala pa. Pero di lang si Badang ang tinutukoy ko, pati kay Kane, kaya mag-ingat. Alam mo ba yung napili mong alias ay nangre-rape ng mga bihag? So it's either di ka man lang nag-research about sa name na yung nasipat at sana hindi mo sa pilitang binuntis ang yung fiancé kaya naiwan. Men, balikan natin. Kasi Romano ang pumatay sa Diyos ng Kristiyano, tama? Alam mo din yan na... Hindi Romano ang pumatay sa Diyos ng Kristiyano. Ang pumatay kay Kristo, mga Jews. Mga Jews. Kaya malaking issue ang mga Jewish dito. Sila pumatay kay Kristo Diba? Pinapili sila ni Pontius Pilate. Mas pinili nilang mamatay si Kristo. Kaya masama yung loob ko sa mga Jews Hanggang ngayon, usap-usapan yan. Ang mga Jews, pag nalaman na Catholic ka, Christian ka, duduroan ka nila. Mga taga-Israel, sila mismo, mga Jewish. Diba? Sa kanila galing yan si Kristo, pero hindi nila yan ina-acknowledge bilang Diyos, anak ng Diyos. Hindi nila ina-acknowledge na si Kristo ay isang Diyos. Hindi, ayaw nila. Pag nalaman nilang Kristiyano ka, duduroan ka nila. Kasi may dalawa yan Zionist at saka Judaism talaga Yung dalawang yan talaga. May mga pili lang talaga at saka mga evil talaga yan. Sila yung nag-start ng mga kabaklaan na yan, mga LGBT na yan. Sila nag-start ng mga epidemics, sila nag-start ng mga, ang dami nilang kaso guys, sa Europe, ang dami nilang ginawa. Sila rin yung pumatay sa Prime Minister ng Russia, Bolsovich. Mga mapanin lang kasi sila talaga Kaya, hindi mo talaga sa ganyang usapin talaga guys, kailangan nyo, hindi lang kayo basta-basta magre-research, kailangan nyo magbasa ng libro, yung mga bagay na talagang may credibilidad na mga tao. At ako hindi ako pwede magsalita ng ganyan kasi hindi nyo maarok yung paliwanag ko. Hindi nyo magigets, isipin nyo lang, na parang nabobo ko, natanga ko, na hindi ko alam. Hindi ko ba talaga alam o hindi nyo pa alam yung sinasabi ko? Kasi magkaiba yung bagay na alam ko tapos hindi nyo pa alam. Kasi pwede ako magsalita rito pero hindi nyo alam. Pangit yun na galing sa akin tapos i-judge nyo lang ako kasi yung bagay, yung talino na meron ako hindi nyo pa nagamay. So pag sinabi ko yun sa inyo, hindi nyo pa maaarok, hindi nyo magigets, hindi nyo mauunawaan, mag-aaway-away lang tayo, diba? Puhusgahan nyo lang ako sa comment section. Mas maganda na kayo na yung mag-research. Kayo na ano ba yung sinasabi ng Sir Plan? Bakit may ganun? Bakit ayaw ng Jews sa mga Kristiyano? Pag nalaman ng Jewish, ng mga Israel na Katoliko, duduraan ka nila. Talagang ayaw nila sa'yo. Yun. Ang dami nilang ginawa, guys. Nagkalat sila ng epidemic. Ang dami nilang ginutom. Mga German, dami nilang ginutom. Dami nilang pinatay, guys. Mga Jews, sila nag-create ng communism Sila pumatay kay Nicholas II, yung prime minister ng Russia, buong pamilya pinatay nila. So yung mga Jews talaga, marami silang problema. Sila may-ari ng mundo Yung 3/4 yata ng buong mundo, pag-aari nila. Mula sa media, mula sa yung hip-hop na ito guys. Baka akala nyo, nagbibiro ako guys. Yung hip-hop na pinagmamalakan ninyo, produkto lang yan ng Jews. Produkto ng Jewish. Yung mga Jews. Sila, produkto nila yan. Yung hip-hop, gawa yan ng mga item. Gawa ba talaga ng mga item yan? Pag nag-research kayo sa rabbit hole, magugulat na lang kayo, shit.
Iba na yun, guys. Yeah. May-ari ng mga media, yung Reuters News, Diyos yan eh. Sila yung pinaka nasa taas. Tapos yung gusto nilang ipabalita para ma-brainwash ng mga tao, kontrolin yung balita. Sila nagsisend sa kung saan mga malalaking ahensya ng media. 'Di ba? Sa music din sila nagde-decide kung sino lang yung bago ka makapasok. Dami pang basta marami silang ginagawang kademonyohan, mga demonyan eh. Kaya hindi mo masisisi kung bakit pinahirapan sila ng Diyos, kung bakit talaga sila kahit sa nila sa Talmud nila sinasabi nila na ang mga tao alipin lang ng mga Jews. Mga Jews. Lahat tayo, mapaputi, itim, Asian, alipin lang nilang tayong lahat. 'Yon ang sakit noon, 'di ba? Sila daw yung chosen, pero hindi naman ganoon, guys eh. Hindi ganoon. Tuloy natin. Amen. Sorry guys, nalayo tayo Kalimutan niyo na lang yung sinabi ko kasi hindi pa kayo ready pag-usapan yung ganong bagay at medyo malayo na yun sa usapan dito dahil ito ay pangil sa pangil. Sinasabi ko lang yung mga thoughts at yung mga idea ko kung bakit matagal na ako nawala sa pagiging aktivista kasi dati kasi ako talagang naniniwala sa sosyalismo eh. Pero nung sinearch natin, pinag-aralan natin, nakinig tayo sa mga tao na meron talagang talino, doon natin nakita na meron palang ganitong talagang nangyayari. At yung bagay na yan, mas malaki pa sa problema mo, sa sapatos mo, sa medyas mo, sa kotse mo, pamasahe mo. Yung problema na sinasabi ko sa inyo, hindi nyo maaaraw at pakiramdam mo, wala kang magawa. Pakiramdam mo, nakikita mo na lahat ng problema, pero wala kang magawa. Kasi lahat yan nakasangay, lahat yan connected. Mula sa Hollywood, mula sa musika, mula sa film industry, mula sa financial, sa banking system, sa pamilya, sa unit, sa government, nandyan sila. Kontrolado na yan. Kontrolado nga nila yung mundo eh. Kaya nga nila sinusulong yung world government eh. Tuloy natin guys. Wag niyo na lang isipin guys. Mag-focus na lang tayo muna sa Romano versus Diyos. Na-share ko lang. Kasi yung maganda yung binibigay na topic na Diyos eh. Nakaka-open ng pag-iisip about Romano, diba? Kasi si Poncio Pilato ay Romano, analohiya tinaeng. Pwestong Diyos na harap mo, Diyos ng gera. Diba si Pontius Pilate Romano siya. Pero hindi siya yung nagbigay mismo ng paghuhusga kay Hesus Kristo. Yung naghusga sa kanya, yung mga Jews, mga Hudyo. Bakit? Kasi pinapili sila eh. Sino ba gusto ninyo? Makatakas tong yung magnanakaw na to o mabitay o mapako sa krus si Kristo. Ang sinabi nila, mapako si Kristo. Kaya nga naghugas kamay si Pontius Pilate. Wala na sa akin yun. Parang ganun. Kasi sa tingin niya kasi matalino si Pontius Pilate, inosente siya, wala naman siyang ginawa. Freedom of speech, freedom of expression. 'Di ba? Malaya siyang magpagaling, malaya siyang maghatid ng salita ng Diyos. Tuloy natin, guys. Sana ito di lang magaling. Ako hindi maghuhugas ng kamay pagtapos kitang patayin, dalain. Tong Romanong sanay sa baluti, ngunit sa pagsuri, di mahanapan ng isa. Pero huwag niyong asahang na iba. Dahil magkakabakal din tong Romano pag pinilayan na kita. Gago ka ba? Sabi na kaya sa Christian ka lang, Diyos na paluhod ko. Uy, pasalamat ka, mabait si Jesus. Dapat matuto magbago. Isa daw siya sa umampas sa likod ni Kristo, yung atake ang labo. O sige, sabihin natin buhay ka nun. Ang tanging tanong ko lang, gago, ba't nakapalda kayong lahat, kalalaki yung tao? Sagutin mo yan. Tangin ng to, ang tatapang no? Mamamatay Diyos. Kung pumorma ang pupugi, ulul, tangina nyo, mukha kayong bagong patuli. Napangsupot nga lang ang galawan. Versus EJ Power, pinaprint yung bata, damay walang kinalaman. Paano mo babalik ta rin yung anggulong adik kung puro pa rin kidang tinatamaan? Tol, may anak ka sa ex mo, di ba? Dapat ipaalala ko pa ata, na aralin mo yung child support, di yung panunuporta mo sa bara mo yung bata. Tama, sabi mo kay EJ Power, sundalo siya, dapat kalaban niya rebelde. Bakit di mo aminin, boy? Nakalos rebelde ka na rin naman dahil ultimo bata ine-exploit. Di ba? Galit ka sa kamag-anak ni EJ kasi nasa US. Tol, nakakaasiwa pakinggan. Tandaan, kahit pamilya ang layo, tol, pamilya pa rin yan. Pading yan. Kakantutin mo ka sa... Well, guys, it's not because na
magkakadugo kayo, pamilya. Hindi kasi yun dun nakakita, guys, eh. Hindi porket kadugo, pamilya mo na. Yun lang, dahil magkadugo lang kayo. Ang pamilya, guys, if you share the same values, the same thoughts, same beliefs, at the same time, nagmamahalan kayo, yun talaga yung pamilya, guys. Minsan kasi may pamilya, ang number one na hahatak sa'yo pababa, pamilya mo din, eh. Number one na hatak sa'yo pataas, pamilya mo din. Pero most of the time, sila yung unang-unang magsasabi sa'yo at magsasabi sa'yo na huwag mo gawin yan, di para sa'yo yan. Bihira lang sa pamilya ang very supportive. Kung makakita ka ng ganun, big props. Tuloy natin. Asawa ni Unico, ni ganto, tas sa ulit, biro lang lahat yan. Mananakit ka ng damdamin, way lang. Baka sinasabi niyo na naman, guys, nire-rebat ko si Diyos. Hindi, guys, ako naman, kung matagal na kayo nanonood sa akin, makikita ninyo na hindi ko nire-rebat yung artist, kundi ini-explain lang natin yung mga impormasyon na pwede makasira ng pag-iisip ng mga tao. Kailangan nyo ng lawak, wag nyo akong tawagin na, kayo, ikaw maglawak. No, guys. Meron ako na pag-aralan. May pinag-aralan ako, guys. Master hypnotherapist na ako, NLP master practitioner na ako, psychologist na ako, guys. May business na ako, guys. So, yung sinasabi ko sa inyo, guys, hindi naman to para sa akin. Kailangan minsan, merong isang perspective ng isang tao, pero kailangan pa din natin buksan yun kung ano ba yun, di ba? Hindi ko nire-rebat yun, and-explain ko lang para makita ninyo yung difference kung ano yung informasyon na sinasabi niya at yung informasyon na sinasabi ko. Tuloy natin. Pagpanik mo dyan sa hagdan, pero kung bakit mo ginagawa yan dito, iho, bisto na agad man. Gusto mong iparanas sa iba yung sakit na ikaw mismo nakaramdam. Tangina pa, bibok at papampam. Agresibo, walang alam yan. Kung tingin nyo, gawa-gawang angle to, ang resibo nandiyan lang. Fratman pa man din, pero starter ng estilong pambabanggang. Pwede maghimok pa na ng bang. Dapat i-full swing hanggang magkiloy, tama kahit si Tito magkalaksan. Ipalit, kaya ito Castillo hanggang magretiro ka na lang man. At kahit senior pa kita dito, wala kang benepisyong makakamtan. Maganda, nagmumultis-multis si Diyos dito, pero same thing, di ba? Very plain yung energy niya. Even though na-appreciate ko yung mga linya na gusto niyang sabihin. Kaya lang yung build-up lang talaga, eh. May mga parts lang talaga na sa tingin ko magandang ginamit ni Diyos yun sa intention na sirain o wasakin si Romano. Tapos, pero may mga tao din talaga na malakas at magaling magsuri talaga. Katulad nung tungkol sa Romano na yan, tungkol kay Pontius Pilate, masisilip siya doon. Ibig sabihin, hindi masyadong naintindihan ni Diyos yung idea nung Biblia na yun. Diba? Tuloy natin, guys. Pero don't get me wrong, maganda yung pinakita ni Diyos. Sa tingin ko lang, structure lang talaga. Mai-improve pa naman yung ginagawa niya, eh. Mai-improve pa talaga. Tuloy natin. Yun na yun, ang bawi. Ang bawi ba yun? Romano, Poncio Pilato! Ang ina mo po, sir. Loser. Pero in fairness, ang dami mong nag-google. Tanginan to, Google rapper, eh, no? Pagbibigyan ka to, men, hindi ko idadama yung pamilya mo, men. Promise ko sa inyo yan, mga... Okay lang ba tawagin ko yung dudong? Promise ko sa inyo yan, mga dudong. Hindi ko idadamay yung girlfriend mo, hindi siya Bisaya. Pero mukha siyang hindi rin siya katulong. Game! Lupit nito mag-bars, mga orado! Sino-sino ang mga orado dyan? Wala akong masabi. Lupit eh. Magaling to mag-bars. Pero ang tanong, tumatama ba? Tumatama ba? Tangina ka, hindi ka tumatama, tas pupuntosan ka, are you serious? Tipong nagsuntukan tayo, hype ka, tas sinapak mo si Pibus. Tangina nito eh, no? Sabi ko na nga ba eh, walang ano tayo, puro tagis lang gagawin nito eh. Narinig nyo, pang-international mga banat, tangina mga bay, hibang yan. Gumagawa niyan bilang lang. Pero kahit sa bansa pa yan ang galing, labas mo pa rin dito, Pinas lang. Kaya ganbars, ulul! Putang ana, hindi nasilip ng mga tao yun, na baril si ano dun, Diyos.
Kahit saan ka pa galing na bansa yan, labas mo dito, Pinas lang. Sa Pinas ka lang, Pilipinas ka lang. Labas mo dito, sa Pinas ka pa rin. Yeah. Pinas lang, pinatay ka lang. Bars Romano, putang ina. Hindi nakita yun. Bars! Ang ganda ng theatrics na yun eh. Very subtle lang yung ginawa niya. Narinig nyo? Pang-international mga banat. International. Pang-ina mga bay, hibangyak. Nakita niyo, pang-international, binigyan na kayo kagad ng foreshadowing. In-structure na kagad yung point niya. Parang, ang ginagawa niya rito, yung ano eh, yung tinatawag na idea ng ano, ng tawag dito, yung isang uri ito ng ano eh, ng uri ng estilo ng pagsasalita, yung tinatawag na public speaking. So, dinidefine niya na kagad yung point niya. Sabi niya rito. Public speaking yung style dito ni Romano. Sabi walang ano tayo, puro taglish lang gagawin na ito eh. Taglish, oh. Narinig nyo? Narinig nyo, pang-international. Yan, oh. Ano niya, pino-point out niya na kagad yung pinupunto niya. Hinahatid niya na kagad sa inyo. International mga banat. International, public speaking yan eh. International mga banat. Tingnan nyo. Tangina mga bay, hibang yan. Hibang yan. Gumagawa niyan bilang lang. Pero kahit sa bansa pa yan ang galing, labas mo pa rin dito, Pinas lang. Stars. Putang ina. Baon si Diyos. Labas mo dito, Pinas lang. Ganda ng structure na yan. Hindi nahuli kasi nga Tagalog eh. Kaya gun bars, ulul! Di tatagos sa akin yung gun bars mo mula sa negro. Kaya sunod na bigyan mo ako ng gunman mula tundo, ang gusto ko yung pistolero. Kasi pag eto umasinta, sa sibilyang bata dediretso. Tangina pag ako umasinta, may lapid na ng isisimento. Ganyan mag-construct. Di katulad nung laban niyo sa 1 minute, sabi niya yo. Etong red, lalagyan ko ng Y para ready na. Mga hurado, yung red nilagyan ng Y, ready na kayo. Utang ina ka. Yung ready, ginawa mong R-E-D-Y. May isang letra na na-miss, tama? A. Sobrang lame naman yan. O siya, bago ko kumpletohin yung ready, isang A naman dyan. Tangina ka, hindi ka marunong magbasa? Tapos dito nagbubuhat ka? Tangina mo, dahil ka pa ni Darwin. Si Darwin ngayon, Bosby, nagsusulat na. Di marunong magbasa eh. Yung red, ginawa niyang red, pues maghanda ka sa lesson. Alam mo, anong kulang sa'yo, Diyos? Reading comprehension, gago. Pero wag kaya, magpupulis yan. Uy, tangina, labas ako dyan. Labas ako dyan, tangina, magpupulis yan, gago, magpupulis yan. Tangina mo, magpupulis yan. Naalala ko tuloy 2-on-1 yung kay Jojo, putang na ka. Para kang K9 unit na, nachaw-chaw yung dala. Tangina, yung paringin ni Jojo, oh. Yung paringin ni Jojo, nilait niya ng nilait. Pero siya pa rin yung tinamaan, gulat si gago. First time niya makakita ng duling na asintado. Utang ina nyo, kayong dalawa ni Josh. Para kayo magpinsang mongoloid, gago. Kasi itong ayip na ito, bait-baitan off-cam. Bait-baitan off-cam. Sige sa akin, kagumaan bars, panis yan. Pakakainin ko ng diplato tong di makabasag pinggan, pakinggan. Kung ibibigay mo sa akin tong dalawa, walang problema, mapagbibigyan. Kaso nakakaantok kayong kalaban, nakakabiting yan. Baka pwedeng idagdag mo na yung pat para 3-in-1, pampagising lang. Kasi nung laban nila sa Etiba, mukha silang low budget na Ice Cube at Betty Wap. Sarap na ito katukan. 2-on-1 nila sumentro pang may Lego kaya pinaglaruan. Galing ka sa top tier ulul. Hindi ka icon, baguhan. Hindi ka idol, batukan. Kahit ilang floor, sa'yo yan. Ito ay parkour, talunan. 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 Kasi bars na naman yan. Ito ay parkour, ito ay talunan. Parkour isang uri ng sports yun eh. Tawag dun may free run. Tumatakbo-takbo ka sa building parang ninja. Icon, baguhan. Hindi ka idol, batukan. Kahit ilang floor, sa'yo yan. Ito ay parkour, talunan. Talunan! Talunan!
Kasi FRBL champ pero unang laban sa motos, binadibag ni Katana. Yawa! Siya walang habas tinagtad. Etong Predator, naging Predator. Pagkatalo, di niya matanggap. Kaya sapa ka na agad bata, huwag ka masyadong madakdak. Manood kayo kung paano to sa harap niyo bumagsak. Etong feeling na incredible, sa huko bumagsak. Ah, shit, bumunta ako, sayang. Kasi palpak. Nung laban niya kay Katana, may naalala akong linya niya, mga bay. Nung narinig ko nga, ako'y biglaang ay, sabi niya Katana, ito'y apoy sa apoy, fire sa fire. Kada punch babakat parang Tyson Prime, okay mga bay? Gets naman natin yung Tyson Prime. Ang di ko magets yung apoy sa apoy at fire sa fire. Apoy na, fire pa, burn! Ang ina nito no? Apoy sa apoy, fire sa fire. Paano pag yung dalawang Bisaya na yan? De bay-sabay. Freestyle. Ha? Bay-sabay? Kakachonki mo, baka yung lipad sa lipad, gawin mong fly sa fly. Sa susunod, huwag ka na magsusulat pag high na high. Kasi aminado tong nagdudubi. May isang linya yan sa top tier. Ako'y biglaang napaiw. Sabi niya ako'y Justin sa maghapon, nagiging Diyos pag nakadiw. Wiw! Pues shoutout sa nagpatapos sa'yo na tito mo na si Johnny Oquendo. Johnny Oquendo! Utang na mo, ito na yung pinagtapos mo. Aminadong nagchochonki. Siya pa mismo nag-iwan ng evidence. Puro pang bullshit nire-reference. Ikaw lang yung kilala ko na intel na walang intelligence. Kaya sa mga intel na sibilyan dyan, taas kamay! Utangin na, tandaan nyo yung mukha ng gunggong na to. Abangan nyo pagbaba ng stage. Wala namang kwenta buhay nitong damuho, baka pwedeng pakipalit ulo na lang kay Range. Sinisira mo imahe ng tundo. Kasi pa-cool kid tong mangmang. Di ba may cool kid din sa Davao pero di naman ganyan? Tulongges! Ang tawag diyang katangahan, hindi ka nag-iisip ng mabuti. Tamang Diyos nga ay pating, nasa sarili din, bibig na huli. Panis, nasa sarili din, bibig na huli. Pero may nagit na silang kanta. Ani kanta niya na yan? Tinitigan ko. Nilapitan to, hanggang ni-raid kayo pagising nyo. Naaning, kagabi, 3 van bumaba sa tabi. Gago. Tangina na ito no? Kulit no? Kulit ng kahit na ito no? Pero may nagit na silang kanta. Kaso yung one lang ang nagdala. At yon ay tanaw ko. Galaw ni one, for all, kaya laging nasasabi tarang to. Sa music video, mahilig yan magpahiga. Puro kain pepe, alam mo? Sa akin wala pang palagto. Tangina pag ako nagpahiga, bedridden labas mo. Kaya bumalik ka na lang sa pagdudubi, Totoy. Total dun lang yan nakakahit, mahina. Astang gutom pa sa battle, pauso ka masyado, sa chonky ka lang masiba. Pag dumating sa time na mahuli ka, ma-broadcast ka, at yung pangalan mo masira, gusto ko i-shoutout mo pa rin si Johnny Oquendo pag lumabas ka na sa balita. Sabi mo, Johnny, Tito Johnny, andito na ako sa TV, sa balita nga lang. Hanggang sa samaan ng loob siya mabaon. Di mo man lang inisip yung pinaghirapan ng tao. Ganyan yung tao pag yung isip patapon. Hoy Johnny Oquendong gunggong, eto na yung pinagtapos mo. Ang bilis ng panahon. Tangina yung future police mo, future inmate na ngayon. Kasi isa kang batang hambog. Tulongges na sikat. Astang big time sa SOCMED pero sa totoong buhay taghirap. Wala kang kwenta na anak, pa-cool kid, na sa kanyang tito pabigat. Huwag ka muna mag-react. Kung may problema ka, wag sa akin, doon ka kay Johnny Oquendo mag-rebat, bitch. Pangil sa pangil, ang yan in a 10 minutes. Wala namang asing time dyan sa PSP, which is good. Tuloy natin. Hardly. Game.
Inaasar pa yung marikit sa dilim. Tangina, tindi nito. Hoy, kahit makalimang battle ka dito, hindi mo makakaya yung talent fee ko. Kinginan to, tax namin dun sa kanta, almost 400k. Ikaw magkano ka dito? 50k? Kukingin mo? Tapos, lumaban daw ako sa Cavite. Gago ka ba? Olongga po yun eh, di ba nandun ka? Kinginan to. O, usapang kanta. O, sige, usapang kanta. O, may kanta ka. Inis ko to eh. 2023, naglabas siya ng teaser. 2024, sinare niya. Labas ko na kaya. Wag na. Kukingin mo. May nag-aanak ba? May nag-aanak ba? Tapos feeling mayaman daw ako sa SOCMED. Pues yung sa linya mo na yan, ikay hihinto. Feeling mayaman ako sa SOCMED, ba't sa ating dalawa, ako lang merong ginto. Oh. Tangina mo, bumabanat ka ng ganyan. Tingin mo dun kakilig. Kumain ka lang ng 3 tayo, tingin mo 3 milyon sa bibig. 3 milyon? 3 milyon? Meal pagkain. Bobo. 10 minutes pa. Yo, Davao Gang! Tulad nung sinabi ko nung round 1, di ko na sana i-judge pag-a-addict mo throughout the battle. Kaso yung pinanood ko laban yun ni Unico, may linya kang tumatak sa akin. Na mas okay na daw kainin ka ng sistema kaysa nanay mo kainin ng lupa. Sabi mo, di ba? Well, tignan natin ang ganito. Para mas mabilis Romano at mas maintindihan mo ng mas lapit. Mas ayos nga ba na magdroga ka habang hinihintay ka ng nanay mo sa bahay na alam na palo kang babalik? Tingin mo ba masaya siya nun? Tingin mo ba doon ha, kasabik? Na mamamatay siyang alam niyang may potential anak niya pero mas nalulung at nag-addict? Nakakatawa lang eh. Kasi sinabi niya yon, saktong kakagaling lang ni J. King sa kulungan. Na ginastify na pang mas okay mag-addict imbis kaibigan niya tulungan. So okay din sa yung makulong tol? Hindi ka na niyan mahinang kaibigan? Sa bagay, nilisan ka na ng asawa mo, wala ka ng pamilyang maiiwan. Tapos turing mo sa sarili mo, kaibigan, tangina Romano, mahiya ka. Kasi kung kaibigan ka, dapat sinuportahan mo si J. King sa music, hindi sa pagtitinda ng marijuana. Kaya nga, yan, alam niyo kanta ni J. King, tara, tagay tayo. Yeah. Kaya nga, kung may nakakaintindi man dito kay J. King, baka ako pa ngayon, hangal ka. Ikaw panay ka lang ba sa trending music habang pares ka may sumasahod ng 100,000 sa kanta? Ayaw mo sa music na pangmasa? Bakit sino ka? Eh wala ka namang bilang, hinayupak. Baka nakakalimutan mong ganyang genre dahilan. Bakit si J. King hindi natulak? Kaya J. King, props sa'yo, Brad. Ikaw nagkamba ka lang pero pananaw mo na natiling... Ako guys, I'll be honest guys, eto, sarili kong pananaw to, hindi to tumatakbo sa isip ko. Yung mga tao, mga artist sa Pilipinas na nagbebenta ng marijuana, kung gumagamit kayo, it's fine. Walang problema sa akin yun. Mapa Looney man yan, mapa J-King man yan, o kung sino-sino mga artist na nagbuwid, walang problema sa akin yun. Kasi dito sa amin, legal yun eh. And at the same time, nakakatulong yun talaga sa inyo. Sa amin kasi, ginagamit yun para makatulong sa mental. Yung mga tao na merong epilepsy, may problema sa pag-iisip, may speech impediment, ginagamit yun, nakakatulong kasi yun eh. Kasi merong substance sa weed na nagbibigay sa inyo ng parang relaxant. Sa mga karamihan ng mga tao pag nagdadrive, lalo na pag long drive, nag-smoke ng weed para relax sila pag nagdadrive, hindi sila na emosyon. So hindi ko hinuhusgahan yung mga tao na gumagawa ng ganyan. But at some point, lagi nating unawain, pag nasa Pilipinas kayo, consider yun as drugs. So kailangan nyo, wag nyo ipagmalaki, solohin ninyo, gawin ninyo na parang sa inyo lang. I-privado ninyo yung ginagawa ninyong bagay. Kasi ang lumalabas sa Pilipinas, yung kultura namin dito, ginagaya ninyo. Ginoglorify ninyo, sineselebrate ninyo yung pagdadrugs ninyo, which is wrong. Tandaan ninyo guys, role model pa rin kayo. 'Di ba? Role model kayo bilang isang artist at marami mga kabataan na naglo-look up sa inyo guys. Ayaw nilang makakita ng mga ganyan eh. Hindi naman sa ayaw, pero ayaw sana magkaroon kayo ng tamang pag-iisip na huwag kayong gumawa ng ganyan at isipin ninyo na may mga tao na pinagmamasdan lahat ng ginagawa ninyo, na pwede kayong gayahin. And at the same time, maging maganda kayong halimbawa. Yun ang naman pwede kong sabihin. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, kasi kultura namin yan guys eh.
meron talagang kultura na hindi para sa inyo. Kaya nakakatakot din talaga mag-social media eh. Kaya sinasabi ko palagi, patnubay ng magulang ang kailangan. So kung bago lang kayo rito sa channel ko, hindi nyo gusto yung mga sinasabi ko, nasa sa inyo eh. Pero kung gusto ninyo yung mga sinasabi ko guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Tuloy natin. Malamya. Bumaba lang aggression mo pero katangahan mo mas nagiging apaw pa. Mula sa paniniwalang okay lang magdroga habang sinanay palanta, mas buhay pa yung magulang na nilibeng pero alam niyang nasa matiwasay anak niya. Ngayon sabihin mo nga sa akin kung pwede nang malapitan, kung mas okay nga bang magpakain sa sistemang bawian, tingin mo bilib siyang nag-isabuhay finals kat droga ginawa mong kapitan? Kung mamamatay naman yung nanay mo na ikaw ang dahilan, mano di ang pambatikan? Well, siguro, di ka pa nawawalan ng magulang, kaya banu ka pa nga. Ang presensya ng magulang di natutumbasan ng kahit na anong halaga. Palibasa, di mo alam yung kalakip na sakit habang binabanggit yung mga salitang wala eh. Ganun talaga. Real talk. Speaking of patay, Jonas, talo kami, di ba? Oo, sabi mo. Talo kami, oo, pero di ako nagpasaway, nagmaktol. Lumaban pa rin ng malinis, sumabay yan ang goal. Natalong di man lang dinamay, kanyang namatay na sanggol. Ikaw, tinalo mo siya, di ba? Tinalo mo siya, di ba? Namatay na sanggol, pero binanggit mo dito. Medyo hindi maganda yan. Diba? Malinis. Binanggit mo dito, Diyos. Binanggit mo. Yung sanggol na yun. Sinasabi mo hindi mo binanggit. Binanggit mo rito sa laban ni Romano. So, very hypocritical yan. Yan ang goal. Natalong di man lang dinamay, kanyang namatay na sanggol. Ikaw, tinalo mo siya, di ba? Tinalo mo siya, di ba? Si M-Side, si Pistolero, puro malalakas, aba, bongga siya. Binanggit mo pa rin dito, Diyos, so masisilip ka pa din. Hindi mo nga binanggit sa laban, pero binanggit mo pa rin para i-justify yung purity mo na inosente ka. Hindi, binanggit mo pa rin dito. Pinablicize mo pa rin dito sa laban yun ni Romano, which is not good. Paano ka magkakatulog sa kanila nung mga panahon mo nakadroga ka? Kayong malalakas pag nakasyabu, battle pinangkabuhayan nyo, di ba? Hanggang sa di nakayanin ng katawan, hirap nang lumaban tong isa. Ang resulta, depresyon. Pinagpuyatan nyo, giba. Nasalba nyo sa maikling panahon, flip top, pero kinabukasan nyo, sira. Sira. Tinalo mo si Jonas? Oo, kasi mas magaling ka sa pagbibiro. Tinalo mo si M-Side? Agreed, durog, naging likido. Binatipag mo nga si Pistol, malakas ka tol, huwag kang malilito. Halos ikaw nga lang dumurog sa kanila eh. Kaso ganun din sa sarili mo. Wow. Kasi si M-Side, champion. Bars, putang ina, nabaril si Romano dun. Ang ina yun. Ang ganda ng structure, ikaw yung tumalo rito, pinakita niya rito yung mga success mo. Pero at the same time, sa sarili mo, ganun din yung ginawa mo. Minsan talaga, kung hindi mo kakampi yung sarili mo, kinakalaban mo rin yung sarili mo. Tuloy natin. Ganun na. Si Pistolero, ganun din. May mga napatunayan ng naalay. Si Jonas, basic na lang sa battle, tamang yabang na lang ng bahay. Tapos ikaw, damay civilian pa rin, wala ka ng improvement, aba-abay. Ikaw na lang squatter sa 3GS, huwag ka nang maghanap ng kapitbahay. Pero di rin ako mayaman ha. Nung 16 ako, nagbibenta ako ng cellphone. Minsan nagbibigay pa ng discount. Nagawa akong magtinda ng mga cellphone ng mga panahong wala na akong ma-reach out. So think now, ang ibig ko sabihin, parehas tayong may pinagdaanan. Kung nawalan ka ng kapatid, ako haligi ng tahanan. Kung nagdroga at na-depress, di man lang sumagi sa ideya na ikaw mismo ang patunay na hindi okay magpakain sa sistema. Amen? Ngayon na pa amen ang mga tao, patay ka na sa sinimulan mo. Malasining na tagpo ay nireversan ko. Itong Roman naging Catholic ngayong bininyagaan ko. At ang Trinidad ay Diyos Ama't Anak, Espiritu Santo. 10 minutes bullshit. Maganda yung pinakita ni Diyos ha. Pero sa tingin ko, first and second round, nakuha na ni Romano. Third round, tignan natin yung gagawin ni Romano. Bonus na lang naman yan. Palakpakan natin si Google Rapper. Palakpakan! Ang ina mo, kanina, Poncio Pilato, Romano. Sobrang predictable ni tanga. Baka mamaya yung Rome, laruin mo sa Roma. Vatican ka talaga. Diba? Tapos pinagyayabang yung ginto niya. Tangina mo sa akin, pinagyayabang mo, boy. Tangina mo, ito, 50 mil, sukli ko lang sa foil. Sila next to.
Kita mo hindi daw niya dinamay yung anak ni Jonas. Hindi daw yung galawan desperado. Pero porkit may issue ako sa pandadamay, ginagawa mo sa akin para lamang na manalo. Totoo, di ba? Ako, sa loob ng 2 round ko, narinig nyo bang dinamay ko yung nanay niya? Yung kapatid niya? Yung tatay niya? Hindi, di ba? Di ba? Hindi niya pamilya yun. Ang punyang tipo niya na yun. Tangina mo ka, ha? Narinig nyo, ha? Sa loob unang 2 round, di ko dinama yung pamilya niya. Hindi ko dinama yung nanay at kapatid niya, okay? Hindi ko dinama yung nanay at kapatid niya, pati yung tatay niya. Tama? Kaya nga dapat napaisip ka na, Chong. Sa lugar ng mga tirador, tatrabahuhin ng malinis bilang respeto, mga Chong. Damay asawa, damay kapatid, damay syota. Huwag niyo nang asahan sa akin yung ganun. Pero joke lang yun, batay sila sa round 3 ko ngayon. Di mo ha, talagang tinrap kita, gago. Alam kong gagawin mo sa unang 2 round eh. Ako naman, game! Tangina ka. Ikaw lang yung kilala kong kampyon na yung Lakers 3. Isa yung nanay niya. Isa yung ate niya. Isa yung kuya niya. Sayang guys, 4 sana yung kaso namatay yung tatay niya. Wala! Isa na namang walang tatay! Andito naman tayo, puta. Tuloy natin. Kaya huwag kang mag-inaso. Ikaw yung galing Floodway pero mas binabahan ng suporta to, ano? Kaya manalo o matalo, di na mag-aasam pa to. Para kang sementadong bato, wala akong mapapala sa'yo. Wala kang bilang ulul. Ang inarilto ka bago yung laban namin kay EJ, ang dami niyang angle, pansin nyo. Panay message to sa akin ng, sayo ko dyan niya. Sayo ko dyan niya. Gusto nyo, freestyle lang ito on the spot. Itong kamukha ni Basyong. Sa bagay, traidor, ganyan talaga yung mga kalugar ni Golem at Asyong. Gunggong! Di mo ako matatabunan! Ang dami mong sinasabi sa amin ni J. King, samantalang si Golem at Asyong, sila din nagtraiduran. Naisingit pa yung freestyle, di ba? Balik tayo kay EJ. Bago laban namin ni EJ, panay sabi yan ng, sayo ko dyan niya! Sayo ko dyan niya! Takina, kanyang kupal moves, galing din. Pero sa loob-loob, may masamang balak, parang puta na mahinhin. Kaso mali ka ng lugar mong napuntahan. Di ka makakatulog ng mahimbing. Ang tinatangkilik sa Davao, durian, tama? Di yung mga katulad mong balimbing. Tangina neto, balimbing ang puta. Balimbing tapos yung mukha, kalabasa. Sino mga pumusta dito? Taas kamay! Sino pumusta dito? Taas kamay! Putang ina mo ha! Pumusta kayo dito? Pues pagbibigyan ko yung batang mongoloid na to. Talagang ibibigay yung gusto. Kahit magsumbong ka pa sa tundog, ang bugbog ka lang sa tundog. Binigay mong 2 buwang preparasyon? Masyadong mahaba na, Diyos ko. Kasi sapat na 40 days para katayin tong manok nyo. 40 days. Tangina itong manok nyo na mahina, susunugin sa sarili niyang mantika. Hindi lang yan basta lulutuin. At sa mga tagapakinig mong tengang kawali, diyan ka mismo hahanguin. Kaya itong Diyos, magpatulong man sa best friend niyang Vicente, si Bakyan tatalunin. Kahit magsabay pa tong J, B, Sebastian aabutin. Dito madaling talunin. Inispatan ko mga battles mo. Palpak, di pa sapat yung mga written mo. Huwag kang feeling pro. Pinanood ko mga past, pati recent raw.
Kumpiyansa na agad si bata. Sinama agad yung jowa. Ang masakit, sinjiet mo lang yung TF mo. Kaya pag tinalo kita, abunado ka pa sa pukin ng inang GF mo! Hoy, Sheila Marie Albasan! Asan si Sheila? Hanapin nyo si Sheila. Kung sino makahanap, bibigyan ko pang inaw, tas ipapatable ko sa inyo. Okay ba yan? Sheila! Magugas ka na ng binat! Putang ina mo, magdi-dinner na tayo, kakain ka na ng burat! Flight natin sa 22. Pagdating natin sa airport, pag sinabi kong tuwad-tuwad ha, dapat matik na. Kakantutin ko yun habang nasa ere at kung ang tanong mo bakit ba? Wala lang, trip ko lang maramdaman niya yung pakiramdam ng langit na. Langit ha? Kasi puro lang daw ako pandadamay. Ito na yung sagot sa lahat ng sinabi niya. 4 na linya lang. Puro lang daw ako pandadamay, kaya di na daw patok sa masa. Damay nanay, kantot asawa. Ginagawa kong pandadawit, di na daw pasok sa panlasa. Kasi gumagawa lang daw ako ng kwento. Panay imbento pag bumara. Pwes patay ka sa barbero na to, boy, Maharaja. Kilala niyo si Maharaja? Ang ina niyo, hindi ka nanonood sa India. Ano, imbento ba? Pati ba yun nanonood? Damay. Yung nanay mo si Josephine, kapatid mo si Asmin, kapatid mo si Jade, girlfriend mo si Sheila, imbento to. Imbento to, tumingin ka tol, mata sa mata. Imbento to. Di makasagot, real to kasi. Pero isipin na lang natin na imbento to. Kung tipong kung saan ko lang nakuha. Wala nga akong alam sa airpot mong patay na eh. Basta ang alam ko lang yung nanay mo na byuda. Hindi to basta chismis, mga bay. Gusto kong pumaldo kay Phoebus. Kaya mag-isip ka muna. Kinalkal ko, buhay nyo patunay na may pera sa basura. Basura! Ang ina mo, yung pamilya mong basura ang tirador ng mga pagpag sa tundo. Pagpag sa tundo, ha? Tapos ano, laki kang tundo eh, di gigripuhan mo ako. Gigripuhan mo ako, tutubuhin naman kita. Pangina, akala mo talaga to panghudluman. Pero si Josh, nakasaksak na rin. Ang masakit, nakasaksak pa rin sa kanyang magulang. Kaya, sorry na, di ka mohi ka. Batugan, ikaw lang yung Diyos na di afford kahit kangkong na ulam. Ang ina mo, ulam mo, panay pagpag. Hindi afford kahit pagpag na ulam. Eto ni Ender. Ano sasabihin mo ngayon? Masyado akong bastos. Pasensya ka na, boss. Di ako nakapagtapos. Pero patay sa street knowledge, men. Ala eh, panis na panis, di ba? Sasabihin mo, hindi ako nakapagtapos? Ha? Ayos lang. At least hindi ako katulad mo sumandal sa tito para lang yung buhay mo gumanda. Alam mo kung ano yung masakit? Nakapagtapos ka nang wala man lang naiambag yung tatay mong patay na. Kaya nga sa murang edad, pinili niyang maging Diyos. Hindi na ako nagtaka. Sa bagay, maagang naulila kaya sabik sa Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng lahat at saka everything. Nakuha na ni Ramano yan, yung first and second round. Maganda yung pinakita ni Diyos. Sa tingin ko, meron pa siyang kailangan niyang aralin yung storytelling ng maayos. Maganda. Kasi, I'll be honest guys, hindi ka talaga yung pinaka the best way para maarok ng mga tao yung punchline mo, idaan mo storytelling. Hindi yung basta makapagsalita ka lang ng mga statement. Mas maganda talaga maidaan mo sa storytelling kasi doon nakaka-relay yung mga tao sa storytelling. Tuloy natin. Malalagasan sa patalasan, babagsak. Pangil sa pangil, Davao, Diyos versus Romano. Ang mananalo dito ay magkakamit ng 30,000 pesos na bonus. Ang boto ng mga taga-hatol, 5-0, panalo si Romano.
Maganda yung pinakita ni Diyos, it's just mismatch. Sa tingin ko, nandun pa rin maganda wag magmadali si Diyos na aralin yung struktura ng bara niya kasi malaki yung vocabularies niya at marunong siya mag-research. Pag minamadali niya yung linya niya at hindi niya mahanap yung proper na struktura na para sa kanya, lagi siyang masisilipan at lagi siyang matatabunan. So, mas maganda take his time, magsunog siya ng kailangan ano yung dapat niyang gawin sa structure niya. Aralan niya ng mabuti yung storytelling kasi mas maganda yun. Mas maganda yung point niya doon talaga. Tuloy natin. Yung second round niya, maganda yung pinakita niya, yung ending doon. Masyado lang, hindi lang ganun ka-define, pero okay na yun para sa akin. Shoutout kay Josh. Salamat kay Josh. Good job, tropa yan. Sa mga kaibigan ko dyan sa Banatuan, kila Dimac, sa kasaligan namin na teritoryo, abangan nyo, ibabalik namin yan. Sa kay Bella Garcia, sa pamilya ko, kay Blessy, sa nanay ko, sa lahat ng mga taga sa amin, San Berme Cristi, Adwa, sa mga tropa ko sa Dagupan, Pubo Manila, maraming salamat kay Boss J, sa Branded, kila Benji, sa kay Boss P, maraming salamat palagi, sa Cypher Philippines pala, maraming salamat palagi, men. Ako si Romano. Ganun pa man guys, bibigyan ko yung laban na to ng 10. Sa tingin ko, napakalaki ng potential ni Diyos. Si Romano naman, sa tingin ko kung pwede niya pang sabihin yung mga bagay na dapat niyang sabihin in short, para hindi lang na the-drug lang. You know, yung bagay na yun is much better. Para kahit paano siksik siya, di ba? Ganun pa man guys, bigyan ko siya ng 10 kasi napakaganda ng laban, maganda yung improvement na pinakita ni Diyos. Even though meron lang maliit na improvement, pero sa tingin ko may hilot pa. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nandito pa rin kayo at naka-survive kayo dito sa reaction video natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, share yung video natin at mag-comment na rin kayo kung sino sa tingin nyo okay. Kung may nasabi man ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya. At ganun pa man guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa pamilya niyo, gawin niyo lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog Bro. Ingat kayong lahat dyan. Kita tayo sa susunod na video. Peace out.